Magandang buhay, Grade 4 students! Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, si Binibining Laura, na nagsasabing panibagong paksa at panibagong biyaya na naman ang ating matututunan sa araw na to. So ano pang hinihintay natin? Ating simulan na ang ating talakayan. Aking uumpisahan ang ating talakayan sa pamamagitan ng ating learning target. Aking babasahin ito. Kaya kong ipagmalaki o pahalagahan ang kultura ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro, at iba pa. Ngunit hindi natin makukuha o maa-achieve ang ating learning target kung wala ang ating work plan. Kaya mga anak, ito ang ating work plan sa araw na ito. Balikan natin, ating kantahin, talakayan, gawin natin, at kumusta ang ating aralin ngayon. Ating balikan ang ating talakayan nung huling araw, noong week 3 or week 4. Ito ay pagmamahal sa bansa. Paano nga ba natin na ipapakita ang pagmamahal sa ating bansa? Tandaan natin mga anak na ang ating bansa ay napakayaman sa mga napakayaman sa mga likas na yaman at bawat bansa ay may pinaniniwalaang mga kaugalian at tradisyon na pamana ng kanilang mga ninuno. Sa atin, meron tayong tinatawag na materyal at di materyal na mga kultura. Ang kulturang materyal ng bansa ay mga bagay na nakikita at nahahawakan tulad ng pagkain, kasuotan, tirahan, alahas, gusali at mga kasangkapan. Ang kulturang di material naman ay binubuo ng mga kaisipan at damdamin tulad ng sining, panitikan, sayaw, kaugalihan, pamahiin, pagmamahalaga o pagpapahalaga o sa loobin ng bawat tao. Tandaan natin mga anak na ang ating bansa ay mayaman sa kultura. At ito ang naging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. At huwag nating kalilimutan, ang pamana nating kultura ay dapat tandaan, gintong butil na patunay ng lahing pinagmulan. So tandaan mga bata na tayong mga Pilipino dapat nating ipagmalaki ang pamanang kultura ng ating mga ninuno. Ngayon, meron akong kantang ipaparinig o ipapanood sa inyo. Sana ay magustuhan ninyo ito. Ang sarap, ang saya, ang sarap at saya maging Pilipino. Nararamdaman mo ba, ihip ng hangin ay nag-iba. Dating nahihiya, tinatanggi, ngayon'y taas noong pinagmamalaki. Naririnig mo pa, tunog ng pagbabago. Dating binubulong lang ng patago, ngayon'y sinisigaw mo na sa buong mundo. Pilipino ako, laking Pilipinas, sa tibay ng dibdib buong mundo'y bumili.
masayang maging Pilipino. Tignan mo na lamang yung mga pista, yung mga nangyayari na kung saan nagiging masaya ang bawat isa sa atin. At ito ang dahilan kung bakit tayo tinatawag na Pilipino. Ngunit meron akong gustong ipakilala sa inyo. Kilala niyo ba siya? Tama! Siya si Wang-od o Maria Ogay. Siya ang pinakamatandang or isa sa mga pinakamatandang tattoo artist sa ating bansa. Biruin mo na lang, no? Mga foreigner or mga taga-ibang bansa ang pumupunta sa Pilipinas para lamang magpatato sa kanya. Umaakyat sila ng 1 o 2 bundok para lang mapuntahan ang kanilang lugar at magpatato sa kanya. Pero kung tutuusin, si Wang-od ay isang igorot. Kung kaya't, kailangan din nating ipagmalaki na kahit kakaiba sila, iba man ang kulay nila, iba man ang pananalita nila, kailangan natin silang ipagmalaki sa paraang kaya natin. Ngunit paano natin may pagmamalaki o napapahalagahan ang kultura ng iba't ibang pangkat etniko sa ating bansa? Yan ang ating talakayan sa araw na to. Ang ibig sabihin nun, pag-uusapan natin ang ipagmalaki ang pamanang kulturang Pilipino. Ang Pilipinas ay may mayamang kultura. Nagpapakita ito ng mga kaugalian, tradisyon, sining at musika mula sa iba't ibang pangkat etniko ng bansa. Kung tutuusin mga anak, sila or ang mga etnikong ito ang siyang nagbibigay buhay o kulay o kaya'y sila ang dugo ng Pilipinas. Kung tutuusin, meron tayong dugong etniko. Nagkahalo-halo lamang ito dahil may mga dayuhang sumakop sa ating bansa. Katulad na lamang o sinasalamin ng kulturang ito ang paraan ng pamumuhay at pagsasama-sama ng mga Pilipino. Katulad na lamang ng kulturang sumusunod, sayaw at kasuotan, pagkain, at pagdiriwang. Karamihan sa mga kaugalian at tradisyon ng Pilipino ay galing sa iba't ibang pangkat etniko ng bansa. Dahil dito, marami tayong makikita na iba't ibang mga sayaw, kasuotan, pagkain, pagdiriwang ng mga pistahan, ritual at mga seremonya. Ang mga ito ang siyang nagbibigay kulay at patunay na katangi-tangi ang kulturang Pilipino. Ang Pilipinas ay binubuo ng Luzon, Visayas, at Mindanao. Ibig sabihin, meron itong iba't ibang lalawigan o lugar. Kung may iba't ibang lalawigan o lugar, meron din itong iba't ibang pangkat. At sa mga iba't ibang pangkat na to, may iba't ibang sayaw at kasuotan. Bukod pa dyan, merong pagdiriwang at pagkaing naiiba. Kung kaya't ating tatalakayin ang mga pangkat etnikong kultura na siyang dapat nating ipagmalaki. Sayaw. Bawat Pilipino marunong sumayaw. Sabihin na natin parehas kaliwa o kanan ang iyong paa. Ngunit tandaan natin na ang sayaw ay isa sa mahalagang bagay na meron tayo at nagbibigay kulay sa ating pagiging Pilipino. Bawat pangkat na nasa Pilipinas ay may kanya-kanyang sayaw, katulad na lamang ng itik-itik, tinikling, sayaw sa bangko, karinyosa, maglalatik, at pandango sa wasiwas. Ang sayaw minsan ginagawa ng ating mga ninuno o kaya ng iba't ibang pangkat ng Pilipinas upang ibigay o ipahayag ang kanilang nararamdaman. May sayaw sa pagkakaibigan, sayaw patungkol sa mga hanap buhay, at sayaw patungkol sa kung ano ang meron sila. So, ganyan ka-unique ang mga Filipino.
Bukod pa dyan, ang mga Pilipino ay may kaibang laro. Ang mga tradisyonal na larong Pilipino ay bunga ng malikhaing kaisipan, kaya ang mga ito ay sadyang kakaiba. Kaya, meron tayong patintero, luksong lubid, tagu-taguan, trumpo, o sino ba sa inyo ang nakaranas ng mga larong ito? Sipa, at palo-sebo. Meron pang mga iba't ibang mga laro, pero hindi ko na sila nilagay dito sa ating PowerPoint. Tandaan natin mga anak na maging ito man ay likhang isip lamang, nagkakaroon tayo ng kasiyahan kapag tayo ay naglalaro. Tama ba? Kung kaya't ito rin ang isa sa mga dahilan kung kaya't dapat nating ipagmalaki ang pagiging Pilipino natin o kaya ang mga kulturang ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Isa pa sa dahilan kung bakit kailangan nating ipagmalaki ang ating kultura galing sa iba't ibang etiko kasi meron tayong mga iba't ibang kasuotan. At kung matatandaan nyo lamang, ay nagsusuot tayo ng iba't ibang costume kapag tayo ay nagdiriwang ng araw ng wika. Tama? Dahil dyan, kailangan nating ipagmalaki ang pamanang kultura ng mga etniko o kulturang Pilipino. Ating panoorin ang video clip na to. Ano ang mga kasuotan
Bukod sa kausuotan, meron din tayong kwentong bayan. Tandaan natin mula sa ating talakayan nung nakaraan, ang kwentong bayan ay mga salaysay o likhang isip. Ang mga tauhan nito ay may maaring isang hari o reyna, isang matapang na lalaki, o kaya isang magandang babae. Katulad na lamang ng kwentong bayan na pinamagatang si Mariang Mapangarap. Meron din tayong tinatawag na nakalbo ang dato at diwata ng karagatan. Tandaan natin, ito ay kwentong bayan lamang. Ibig sabihin, ito ay likhang isip. Bukod sa kwentong bayan, meron ding iba't ibang awitin ang mga ninuno natin o pangkat etniko. Tandaan, ang awit hanggang ngayon ay kinakanta o inaawit pa rin natin. Katulad ng Leron-Leron Sita, Bahay Kubo, Atin Kupong Singsing, Paro at Paru-Parong Bukid. Huwag nating kalilimutan na bawat lalawigan ay may pinagmamalaking produkto. Ito ang naging dahilan ng mga pagdiriwang at pagpapasalamat. Kasabay rin ito ay mga pagtatanghal ng mga natatanging produkto ng isang lugar. Kung kaya't ating panoorin ang video clip na to tungkol sa mga iba't ibang pagdiriwang o kapistahan ng bawat lugar sa ating bansa. Tamang-tama! Since tayo ay nasa Cavite, dapat din natin ipagmalaki na tayo ay Caviteño dahil ito ang dahilan kung bakit tayo tinatawag na isa sa mga matatapang na
tao sa ating lipunan. Ating panoorin kung ano nga ba o bakit tayo tinawag na Caviteño o ang lugar nating Cavite. Ating panoorin ang video clip na to. Magandang araw mga Lodi! Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang history ng Cavite City. Alam niyo ba na ang Cavite ay hanging mula sa salitang kawit na ang ibig sabihin ay hook dahil sa hugis nito na tila isang kalawit. Ang tawag pa ng ilang Chinese traders noon dito ay Kate. Tinatawag din itong tangway ng mga Tagalog. Noong dumating ang mga Kastila, bininyagan ang tawag dito na Cavite, habang ang tangway naman ay tinawag na Cavite La Punta. Nang malaman nila na magandang lugar ito upang paggawaan ng mga barko, tinawag itong Cavite Nuevo. At doon nabuo ang Puerto de Cavite na kalaunan ay tinawag din Ciudad de Oro Macizo na ang ibig sabihin ay City of Gold. Noong mga panahon din ngayon, tinawag ito na Sierra de Maria Santissima dahil sa Marian devotion sa lugar na ito. At alam nyo ba, dating base militar ito ng mga Amerikano. Municipality of Cavite pa ang tawag dito matapos pag-isahin ang Puerto de Cavite, San Roque at La Caridad. Ito rin ang ginawang kabisera ng Cavite at noong 1909, idiniklara ang Corregidor at Islands of Caballo na parte ng Municipality of Cavite. Naging chartered city ito noong September 7, 1940 sa ilalim ng Commonwealth Act No. 547. Noong World War II, taong 1941, ay binomba at winasak ng mga Hapon ang US Naval Base sa Cavite City. At pagdating ng 1945, binomba naman ng US at Philippine Commonwealth ang istasyon ng mga Hapon sa syudad na naging dahilan ng tuluyang pagkawasak ng historic port. Maraming istruktura ang nasira, ngunit may mga ilang simbahang natira kasama na ang sinasabing mahimalang imahen ng Soledad de Portavaga na natagpo ang walang gasgas at buong-buo pa din. Matapos ang gyera, bumalik sa dati ang lahat at kalaunan ay ipinatanggal ang gate at ruins dito. Tanging ang Santa Monica Church of the Recollects at dalawang baluarte ng Fort San Felipe ang natira na nakatayo pa rin hanggang sa kasalukuyan. O ayan mga Lodi, ilan pa lamang yan sa makasaysayang pangyayari dito sa Cavite City. Sana ay marami kayong natutunan. Huwag niyo kalimutang i-share ito sa mga friends nyo at i-like na rin ang Proud Caviteño Facebook page. Muli, ako si Tenyo, isang Proud Caviteño. Tandaan natin mga anak na tunay na isang kayamanan ng ating kultura. Dapat itong mahalin, alagaan, at pagyamanin. Ipagmalaki at ipagpatuloy ang pagbuhay rito upang muli at muli pang maipamana sa susunod na henerasyon. At huwag na huwag nating kakalimutan na ang minanang kultura ay kayamanang dapat pangalagaan, lalo pang pagyamanin at bigyang karangalan. Yan lamang ang ating talakayan sa araw na ito mga anak. Muli maraming salamat at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Paalam!